Philippines at 14 Falcons, tatanggalin nila yung Fanny at pati rin yung Zushin na mukhang hindi na mabubuksan sa sering ito. Uy, meron akong theory na baka magkapalitan ng Harley Suyo dito. Unless iban siya. Okay, so the Marcel being banned, I have a feeling na Suyo yung gustong kunin ng Onyx Philippines dito instead of the Harley. So what will happen is they will ban Freya, third ban, para dito sa Onyx. Parang yun din yung naging problema dun sa first game. Meron din chance na Uranus. So if this is a Freya third ban sa Onyx, ang first pick ng Falcons is either Harley or Uranus. Oy, Feeling ko. alam mo, at this point, Wolf, hindi na ako magugulat kung ma-first pick yung Uranus. Kung babalikan natin yung first series natin Sa ngayong araw, I 85. think nabanggit mo yun, Santi. Uranus wins games eh. Kung nakakanino yung Uranus kanina, yun yung nakakakuha ng Onalap. Ayun no. And still, so far, lahat ng Uranus games today, panalo. Kasi Panalo. game 1 with Flap. Tama. Tapos ito may iba-iban dun sa carry. So parang yun talaga. Okay, yung first pick dito, nafe-feel ko. Lalo na pag-ban yung Freya. Tapos, meron ding trump card. Merong random na may kakaibang rotate dito na baka i-first pick yung Harley or Suyu. Pero syempre, Harley, Suyo, or Yura. yun yung Okay. na-foresee ko dito. Especially with the Freya na being banned, ang pwede din na priority dun sa kabila naman is the Valentina. So, especially dahil sobrang nagkakapalitan yung mga teams. Tingin ko, hindi na ata Valentina yung flavor of today. Tingin ko talaga Yura. Yura, first Yura. pick, or Suyu. Let's see kung ano nga ba. Ganun balasa eh. Tsaka ang ganda rin kasi ng Yura at this point na pwede rin siyang i-flex sa jungle. Yes. Oo, yan. Yung possibility nga na ilagay siya doon. And nakita na natin, nagamit na ito ni Kyle. Kyle. Diba? So, Yura first pick is not bad. Kali. Wow. Okay. Ginawa na to kanina ng Onyx and nasagot lang din nila to. Ano? Pero siguro, hindi nila in-expect na magzizip yan si Prince. Para mag-aggressive. So, I think I get the idea. Pero yung Onyx, if they're smart about this, Yura plus Harley, Yura plus Suyu talaga. Yura Feeling ko- Suyo or Yura Harley. Pero mas Yeah. better si Suyo. Feeling ko Yura Suyu. Kasi kita mo na Kalea yung katapat. So, hindi siya yung tipong Hilda Kalicho na manggugulong jungle mo. Yes. So, makakahinga ka sa jungle. Tapos, kapag nag-Harley ka kasi na priority, although maganda naman para sa Onyx, ang nagiging downside nun is hindi ka na makakapag-Harry. Parang nalilimit yung golden Dahil options mo. naka-magic ka na. Naka-magic ka na. Parang the only excuse na makapag-magic kay would be if you do draft a Kaja. Pero looks like they're gonna go for the Valentina instead, kasabayan ng isang Suyu. Feeling ko, Yura na to. Ibig sabihin, hindi na rin pwede magsora ang Falcons dito. Oo, so Yura na rin talaga. Mhm. May pagsabayan na rin sila. Kung magsoro man dito yung Onyx PH, okay lang. Pero, Yeah. ako curious ako, ano kaya ang combo nila kay Kalea? Kalea. Ah, Parang isipin mo yun, kunin ko na mga yun kasi mababa niyan for sure. O kaya i-prioritize ko ba yung hero ni Kyle? Kasi ang problema dyan, pwedeng maubusan si ubusan. Kyle. May last 2 bans Like pa. Harley, for example, pwede manakaw siya, pati yung Leomord. So, Harley Yura ata. oo. Harry plus yung... Wow, Mobius. Sobrang iba nung naging takbo ng draft natin. Parang wala tayong napanood na game 1 at game 2. Oo. Parang reset to. Reset talaga to. Parang may kinuha silang ibang pahina ng folder Oo, nila ng eh. mga draft. And they went in for... Ang maganda lang naman sa pag sinabay yung Phobius at Harit, you limit yung counters kuno Exactly. sa Harit na ito. Tinanggal mo na. Tapos parang you render this Valentina useless sa kabila ng Onyx. Kasi although makakopya ka ng Kalea Ultimate, wala kang direct na damage. Etong Harley, Harit, makakapigla sa isang Valentina. Kalea naturally hindi mapapatay ng Valentina. And Focus also hindi mapapatay. So bumalik pa rin ang Uranus dito sa Onyx. So far, honestly, mas feel ko dito yung draft ng Onyx. Pero yung Falcons, parang may mastery dito sa lineup na to. Flap with the Phobius. At syempre, itong Harit na overall ay malakas din talaga sa ating metagame. Now, Onyx, exposed ang Falcons dun sa mga jungle pickup. So, I think you ban Leomord kung ikaw ay Falcons. Physical. And there is a world na Fredrin na ibaban mo din. Kasi parang yun din yung, parang pag nakapag-Fredrin pa tong side ng Falcons, lalong walang mapapatay si Prince. Oo nga naman, no?
As of now, medyo kulang din talaga sa damage per second ang side naman ng Onyx Philippines. They're still looking for yung damage after ng burst. Burst damage parang nandyan eh. You have the physical burst coming in from the Suyu, the magical burst coming in from this Valentina. Pero parang wala yung mayat-maya kang bibigyan mula sa side ng Onyx Philippines. And as you said, Leo Morn, tinanggal na dito ng Onyx. Wala pa kasing jungler yung Team Falcons. Fred rin, pwedeng iban din dito ng Onyx kung sakaling concerned sila dun sa damage, dun sa pangkunat dito sa last pick. But of course, you've got Katya na pinang-counter ng Falcons mismo. And there it is. The Fredrin indeed. Potential high loss din naman para sa Falcons kung sakali. On point Okay, mga prediction mo, sir, ha? On point, ha? Ang ganda rin kasi pag imagine mo rin, pag Oni kasi isipin mo na ano yung kayang patay ni Prince. Yun lang yung gusto mong i-force na. Gusto mo na i-force eh. May iba pa natitira kay Kyle na mahirap patayin. Oy. Lancelot perhaps. Hoy, oo nga pala. May Lancelot pa nga pala to si Team Falcons, no? So Onyx, kukuha pa sila ng Rome this time para dun sa Kalea. Tingin ko Hilda or actually Batang really is good para dito sa Onyx. Tingin ko pwede nilang piliin yan. I was thinking of heroes na pwedeng magpahirap sa isang Phoebus, yung tipong naglalatag ng mga damage. So, yung talagang pe-penetrate. Need nila ng pang ano rin eh. Ng pang, O kaya yung displacement. Hadja? Siguro? Parang historically kasi ang talagang bumibigyan sa Phoebus, yung mga kaya kang tanggalin sa pwesto. The moment na lumapag kami ng Bruno Demonic is still Force. an option. Pero Claude ang pinili nila. Okay. Okay. So that will give Falcons na maraming options dito para sa kanilang jungler. So yung feel ko din dito yung Lancelot honestly para sa Falcons. Hindi naman ang magulat kung yan ang kanilang pipiliin. But the Gwyn, lalo kasi na-pick yung Claude. So baka mag-Gwynverse na silang physical damage. Physical, oo. Kasi nakaharit na sila. So medyo ipit. Do we go Lancelot Farsa? Rico Lancelot and Farsa really good. Siguro another option is Lunox o Farsa. Okay. Lancelot na ni Kyle to. Oo. I-comfort mo na when in doubt. Wala lock nang in the ibang blade. physical eh, no? Wala nang makitang ibang physical na magko-compensate doon sa lack ng physical damage. Win pa rin. Phoebus na lang yung Phoebus na lang ang asa nila sa physical damage. Onyx. Dahil the Guinevere yung pinik dito, pwede na sila mag-catch hero para kay Brusco. Maganda rin naman kasi talaga kasi dalawa yung pang-force mo ng Purify eh. May Kalea ka, may Queen, tapos may ilang ka, and this gives space for Super Marco. Just go for the Khalid para dun sa Farsa. I believe ang ganda nung bans dito ng Onyx dun sa second phase. Nakuha nila yung Claude. Very standard draft. Ako, I've never been a fan of Queen Harith. Sa lahat ng Queen Harith na napredict ko, lahat yung natalo. Oy. Tapos statistically speaking, lahat ng mga may Yura, panalo. Ngayong araw na to. Parang drafting-wise, ayon sa history, lamang ang Onyx kung magbe-base tayo dun sa mga pangyayari. Ganun na nga, Santi. Well, titignan natin kung history nga ba ang mananaig o yung bagong ipapakita dito ng Team Falcons as we head on to game number 3. The last game of week number 5. Magtatapat ang ating second seed and third seed vying for that number 2 spot. Hindi pa rin mahahawakan ng Team Liquid Philippines but they are inching closer towards that playoff stream. Dalawa sa mga malapit sa taas ang magtutunggali dito sa ating game number 3. And excited ako makita mga pare ko'y paano nga ba i-execute ito ng Team Falcons. Ang maganda sa kanila, napakarami nilang stun. Phoebus plus Guinevere, classic combo rin yan. Kasi nga naman, meron kang maraming ways para makakuha ng knock-up. Then pag sinabay mo pa dito yung Kalea, ang dami mong pang-control. So, kung merong win condition dito yung Falcons, nasa hero nila mismo, overload Onyx with stuns. And magkakaroon sila ng magandang time dito sa laban natin. 3 Purifies ang pinick up ng Onyx Philippines dito. So, Kailangan kanya-kanya na lang ng burn yung gagawin ng Falcons. Kailangan alam nila kung kailan may Fury, kailan wala. Pero sa early game pa lang, nabibigyan na kagad ng pokes itong si Ogwen and nakaw kagad ng Rakursa. Uy! Uy! Napakaagang bakbakan.
pero wala pa namang mabibigyan. Grabe! Grabe, nakaamba. Yung tapang ng both teams dito, no? Naipagsabayan din talaga sila. Ganun nata yung gusto mangyari ng Onyx dun sa game 1. Oo, ganon. Pero Yun nagkamali sila ng reaction. Yun yung mali nilang na-pull off kanina. Ngayon, lesson learned. Lesson learned. Lesson learned, no? Wag na natin pilitin pa ng sobra-sobra. And sa Sabi ngayon, no? ni Lish, Grabe, hanggang dito sa loob ng jungle. Uy, pinasok nila si Flap at pinaalis lamang kay Kirk na ata napunta yung green camp na yon. Pero maagang aksyon, wala pa rin naman bumabagsak as we head on towards the 1 minute 30 mark. At talagang grabe lang magpokan dito in the mid lane. Kyle going in for that space. Ano nga ito pangalan? Spatial migration. Spatial migration kasi space escape din kasi yung isa eh. sa Harley. In Onyx Philippines, as of now, mauuna sila sa Turtle. Wala pa naman dito yung Violet Requiem. So, kailangan nila dito talagang i-delay si Kyle. And as of the moment, nagagawa naman ng Onyx PH to. And ngayon, si King Kong, makikita mo kagad yung gap pagdating sa level. Level 3 lang itong si Kyle. Nag-rate. Wala nag-rate 3. I wonder kung sino nakakuha nun. But this will mean na ang Onyx ay magkakaroon ng magandang balasa dito sa ating first turtle. And ang mga condition, Kyle forced na kumuha na kanyang purple. Mamamatahan ni Brusco. So, free turtle na to sa Onyx. Oo. Pero tingnan natin yung aabot ha. Posible pa dahil nga naipagsayawan dito si Kirk. May talon, pero makukuha pa rin ni King Kong yung retribution. Hoy! Napakaganda Violet Requiem! Tatlo ang nahuli. Sa inyo na yung pagong. Sa amin na yung mga kills. Apat kapalit ng isang pagong. Oh, Falcons winning that exchange. It's a disaster! Wobi, it's a disaster para sa Onyx! Magtawag na ng ambulansya, pare! But not for Kyle. Siya yung hinigit nitong si Brusco. Pero na-activate pa niya yung Violet Requiem. At syempre, big props din kay Flap. Nalapag na rin kasi yung Dark Wave. Kaya yung Violet Requiem, sumurbol talaga. And what a combo for the first turtle fight. Nakakuha man ang pagong ng Onyx Philippines. Maliit lang naman ang kalamangan na makukuha ng Team Falcons mula sa 4-0 my exchange. God. 700 gold lead ang hawak ng Team Falcons ngayon. But that is a big momentum swing para sa Team Falcons. Sobrang laking pagkakamali doon ng Onyx Philippines. Hindi nila in-expect na pili ko nga, re-retry lang si Kyle. Pero dahil nakuha na, hindi, go na natin to. Pero kung ikaw yung Onyx, dinesign mo rin yun eh. Para nagbe-bait ka talaga kasi sobrang tagal mong hinahawakan yung turtle at alam mong gusto nga pumunta doon ni Kyle. But in the end, the better stuns or the more stuns you have, more chances of winning. At ang Onyx, naapat sila ng ganun-ganun lang after playing perfectly. Sa unang mga minuto ng laban, biglang na disaster at ngayon lamang pa ng 500. Etong si Kyle kay King Kong. Oh. And maaga at ang concentrated energy. Bago mag 4 minutes, may first item na si Haji. And this is crucial, especially for those self-healing heroes na nagmumula dito sa Onyx Philippines. Saktong-sakto yan. Kasi you are up against Uranus at pati na rin dito si Super Prince. Kakaiba yung ginagawa dito ng Team Falcons sa ngayon. Talagang nakuha nila kagad yung kalamangan na secure na ng Onyx Philippines kanina. And now, in this turtle fight, for sure, magkakaroon ng adjustment yung Onyx PH. Oo, kailangan talaga ng adjustment dahil sa pangalawang pagong na ito ay mukhang Team Falcons ang mauuna. So, chance naman ng Onyx Philippines na sila ang gumawa ng play habang nangyayari ito. Pero ngayon ay may bibigyan na sila dahil nga may isang natira. Yun yung combo na gagawin. Tsunami Slam, Energy Airstrike, Violet Requiem. Lahat ay ibinubuhos. Walang pagtitipid na manggagaling sa Team Falcons. At wala na talagang gisingan. Oo, wala. Talaga na change na rin. Nakita mo din na ba, every time na may mahuhuli sa Onyx, wala talaga. Ilista mo na. Dire-diretso yung stunts. At meron din mga prompts para sa Falcons na i-go yung turtle na yun. Kasi nakita nila, nasa top si Uranus, nasa gitna doon si Valentina, nag-clear. Walang chance na kumontes yung Onyx. Alam nilang nang sasayko lang si Brusco. Kaya naman, pinagbigyan talaga nila si Brusco. Ginamitan agad ng ultimate at nakakuha pa sila ng extra kill on top of the free turtle. At grabe yung pagsakay sa trip if you're Team Falcons. Onyx still looking for their first kill of the game. Medyo nahihirapan na sila at lumalaki na rin ang gold lead ng Team Falcons as we enter the 5-minute mark. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukhang hindi na bumili si King Kong ng maagang Sky Piercer. Pumunta siya sa isang route ng suyo na tinapos na lamang niya ang Hunter Strike. Ang dami kasi, ang laki kasi talagang bagay no, disastrous na yon na movements para dito sa Onyx. Tapos ngayon, may Radiant Armor na si Ogwen. Wala nang madaling target para sa kanila. Nalagpasan ng Falcons yung crucial na opening at ngayon yung early game comp nila na maraming stuns magiging problema na para sa Onyx. You can only purify so much if you're Onyx. And sa ngayon, may pressure na ibinibigay ang Team Falcons on the bottom lane. May mahuhuli dito sa may bandang itaas.
Pero immune naman. Feather Airstrike, binitawan na rin dito ni Haji. Oy, Pero may isa pa. huli. Hindi pa pala sila tapos. Akala ko yun na yun, pero mukhang makakancel Oy! natin dito. Pero hindi pa rin siya makakatakas sa kamay ni Super Marco with a flicker chrono dash. Ibang klase, napaka-agresibo ng Team Falcons as we watch at si Kirk na ata ang susunod nila. Hindi naman na ata nila idadive itong Uranus underneath the turret. Pero 15 seconds bago lumabas ang uling pagaw ng laro Oy! nito. Pinasok na naman, kinailangan mag-Fury at hindi na rin makakatakas pa. A purified burn and also a kill. Tapos may pagong pa na palabas. Kakaiba na yung domination na ipinapakita ng Team Falcons. Can only purify so much. Isa lang. One at a time. Pero dahil sa overloading stance ng Falcons, walang nakakapiglas. Sabay, sobrang sakto pa yung pag-aagamit dito nila Kyle. Ang kagandahan sa ginagawa ng Falcons, hindi sila nagmimintis sa kanilang mga spells. At talagang decisive. Kapag may nagpakita, hindi magdadalawang isip. Ngayon, nalamang sila ng 3.5k na gold, 7 minutes in, power spike nila at power spike din ng isang Harith. Napakahirap na sitwasyon to para sa Onyx. Sa ngayon, ang kailangan gawin ng Onyx, mag-survive. Pero kakayanin ba nila with the pressure mula sa Falcons? And for Team Falcons, no, yung pressure talaga nila, parang every time na nag-group up ay may conversion na nagaganap na isa. Kung hindi man Torre, ay ganitong klase ang makikita. So maaaring mabigyan dito si Flap, pero mukhang ang gagawin niya lang dito ay itatry survive yung apat na miyembro. Kakaiba! Oh, wow! Ang sustain na ipinapakita ni Flap. Apat na miyembro. Mag-isa niya lang hinarapan at hindi siya nabigyan. At grabe ka na nga doon talaga, Flap. Hindi pa rin na-burst despite the crowd control. The sustain is real para dito sa Phobos nito. Oh, wala din kasing handa para sa Onyx. Although marami silang tao doon, wala din naman itong si Savero. Super Prince not ready to stay in that place. At alam natin, hindi rin nag-snowball itong si Suyu. So, wala talagang threat. Evo Force, ang Holy Shields. Zinonat na si King Kong. Bibigyan na si Aray Kirk. Napakasakit ang first damage na ibinibigay ngayon ng Team Falcons. Zaman Force, bibitawan na. Just trying to put pressure on the bottom lane. Mukhang mapapasabog na yung Holy Shield. Pero apat niya na magkakapit-bisig mula sa side ng Onyx Philippines para depensahan ito. Mid lane ang next target ng Team Falcons habang gumagawa ng play itong si Savero on the opposite side of the map. Oo, may trade pa rin naman na makukuha ang side ng Onyx Philippines. Still able to get that one turret sa top side. Pero sa dinami-dami na nakuha ng Falcons doon, at least kahit papano ay may nakuha ang Onyx Philippines. Ano na pang estado ng laro natin 9 minutes in? Napakadelikado. Hindi pa nila napansin. Merong minion doon sa may gitna na sumabot din yung Holy Shields. And the Lord will definitely be in the favor of Falcons. There is no chance. Hindi ko nakikita ng angulo na kaya nila pumalag dito dahil matututo lang sila kay Super Marco. Oh no! May mabibigyan ng Tsunami Slam. Kirk ang magiging target. Walang pili yan. Violet Requiem. Yun na nga yung tandem. At napakagandang kombinasyon na magmumula dito sa Falcons. At hindi na rin kinakaya pa. Oh, dito Flap. ni Brusco yung damage ng kabila. Si Flap kayang tanggapin lahat ng damage ng kabila. Ang trabaho lang ng Team Falcons ay kumuha ng objectives, bigyan ng kung sino kung pwedeng bigyan, habang ang ginagawa lang ng Onyx Philippines ay nagiging passive. Oh, this is what I noticed sa Onyx Philippines ngayong season. Kapag nalulugi sila sa early, kanya-kanya na din talaga ng kanilang mga galawan. Kirk sumisilip doon. We did say na walang tsansa ang Onyx Philippines sa mag-contest ng Lord, pero may sumisilip pa rin at dahil doon nagkaka-bonus skills pa ang Falcons. Oo. At Kirk, umaabante na naman para magkaspasyo ang Onyx Philippines. Still looking for their first kill of the game. Lalapit na tayo sa 10 minuto at susugod na rin ang Lord dito sa may bandang gitna. Yung isang minion na nakalusot kanina, Wolf, means na walang Holy Shields na protekta mula sa Lord push nito for Team Falcons. So tataas ang tsansa ng Falcons na makakuha ng Torre dito sa gitna. Conceal play, coming in from Team Falcons. Naghanap sila ng pwedeng kunin. Si Bilis. King Kong papunta pa lang, pero may Purify pa naman. Feather Airstrike, bibitawan ni Haji. Hindi na kinailangan yung flicker para nga mag-secure pa ng kill, pero ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagbigay nila. Yung mga skills, and wala na naman Purify. Mabibigyan naman ata ni si Brusco. Bagsak ang isang miyembro at mukhang iniisa-isa na nga ang mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero trying to defend. Kapit-bisig pa rin malala. Naubos yung mga minions, and Onyx Philippines will live to see another day. Tatlong sipa na lang sana with soft moves, pero mukhang itutuloy pa rin ng Team Falcons. Kailangan dumipensa dito ng Onyx Philippines. Sumakay sa cloud. San kaya bababa? Feather Airstrike gagamitin para nga doon sa space.
at tuloy ang paglipad